Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, hindi pa palitan, lagot, lintik lang ang walang gante. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at ito na nga, simulan na po natin to. Sawana ang bayan ko sa paglalaro. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At eto nga, si Senator-elect and soon to be Senate President Rodante Marcoleta, may sinabi po patungkol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ito po mga kababayan ang kanyang sinabi. Yung speech niya po ito doon sa The Hague, Netherlands noong May 31, 2025. Sabi niya po dito, lintik lang ang walang ganti. The Vice President will stay as our Vice President. Yan mga kababayan, palakpakan po natin. Nakalagay po dito sa post ng Muslim Filipino ngayon, Marbilos Marcoleta. In a passionate speech that reverberated far beyond the gates of International Criminal Court, Senator-elect Rodante Marcoleta stood defiant, his voice cutting through the cold European air like a blade. Nako. A supporter of former President Duterte gathered outside the ICC detention facility. Marcoleta delivered fiery denunciation of what he called a series of calculated betrayals by the Marcos administration. So yan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dito sa sinasabi ni Senator-elect Rodante Marcoleta na lintik lang ang walang ganti. Mukhang gaganti talaga si Senator Marcoleta. Alam naman po natin at hindi alangad lingid sa inyong kaalaman, di ba? Kung paano po ipinagtanggol ni Senator-elect Rodante Marcoleta si Vice President Sara Duterte sa Kamara. Nag-iisa lang po siyang tumayo. At dinuro-duro pa siya ng kanyang mga kasamahan na mga politikong tonggrista ng Quadcom. Tinanggal pa siya sa kanyang mga kinabibilangan ng mga komite. No? Parang gustong ipakita ng Quadcom na sila po talaga ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Pero hindi po natinag si Senator Marcoleta mga kababayan. Kaya ito ngayon, senador na po siya at lagot. Lagot kayo ngayon. Lintik lang ang walang ganti. Baka kaya hindi naman siguro, di ba? Wala naman sa katauhan ni Senator Marcoleta ang manduduro ng kalaban sa politika. Unlike doon sa isang nanlilisik ang mata. Diyan po sa Kamara. Talagang dinuro-duro po. Si Senator Marcoleta nung congressman pa po siya. Diba? Anyway mga kababayan, ano pong inyong opinion dyan? Ito pa, pasadahan din po natin itong balitang ito. Sabi po dito, mula po sa ABS-CBN News 3 hours ago, Cheese says Senate plenary to vote if impeachment trial will continue. Dito pa lang mga kababayan, magkakaalaman na tayo sa butuhang ito. Sa Senate plenary, sa butuhan po nila ng mga senador, dito po natin malalaman kung may bilang ba talaga si Vice President Sara Duterte or wala. Kung may hakampi ba si Vice President Sara Duterte o wala. Itinanggi naman ni Senate President Chis Escudero ang akusasyong sinasadya niya umanong patagalin ang pagsisimula ng impeachment trial ni VP Sara Duterte. Ano po ang inyong masasabi dyan, no?
Pero what I'm trying to point out dito sa balitang ito, yung boto, no? Yung gagawing botohan ng Senate plenary, kung i-continue ba or hindi itong impeachment trial na ito. Okay? At eto pa mga kabayan, pasadahan din po natin to. Nako, sino? Kilala nyo ba yan? Nagtitrending po ito sa mundo ng social media. Kayo po ba mga kababayan na may idea kung sino po ang aso ang general na ito? Ha? Grabe po, 2,300 na po ang nag-share ng photo na ito. Ha? Sabi po dito, ang pinakamabangis na pitbull sa Pilipinas. Kapag sinabi ng amo na upo, uupo. Pag sinabi ng amo na bite, kakagat. Hindi magdadalawang isip kumagat ng kahit sino, basta utos ng amo. Kilala nyo na po ba yan mga kababayan? Mukhang may kamukha po. Yung damit niya mukhang may kamukha yung damit. Ewan ko lang sa itsura. Ayan mga kababayan, ano po, kayo na lang pong bahala. Daho. Ayan, ano tayo dito? Showbiz muna tayo. Daho i-teach. Tama ba? Hindi ko alam eh. No? Sino kaya ito? Ihulaan nyo po kung sino yan. I-comment nyo na lang. At eto pa. Gusto ko lang, i-share ko lang ito mga kababayan. Siya nagtitrending po eh. Nagtitrending po sa mundo ng social media. At eto ang isa pa. Pag sinabi nito, upo talaga ang mga ito. Pag sinabing tayo. Pag sinabing talon nito, ha? Jane Fajardo, napipisil na susunod na CIDD. Anong CIDD? Iba yung DD, ha? CIDG Chief. Napipisil si Brigadier General Jane Fajardo, napapalit kay General Torre bilang CIDG Chief dahil ito sa pagiging malapit ni Jane Fajardo kay General Torre na kasama rin umano nang maaresto si former President Duterte. So yan lang bang basehan niya yun? Ang basehan po ngayon para maging PNP chief ka, para ma-promote ka, para maging CIDG chief ka, ay kasama ka or you are involved in the illegal arrest of former President Duterte. So yan ba ang biggest achievement for you to become a chief of such department? Di ba? Pero sa totoo lang, aminin man natin sa hindi, itong pagkakapromote ni General Torre at itong kung mapopromote man si Jane Fajardo bilang hepe ng CIDG, no? Well, ang masasabi ko lang po mga kabayan, they deserve, no? Deserve po nila itong mga promotion na ito. Sapagkat isipin nyo, itinaya na po nila ang kanilang kakahihiyan, itinaya po nila ang kanilang prinsipyo just to get this position. Di ba? Kaya palakpakan po natin sila. Kahit mga aso man ay kahit ang ugali man nito ay parang yung sinasabi kanina dito, no? Kahit ba na kanilang mga ugali ay katulad ng isang ito, pero sa totoo lang, hanga po tayo sa kanila. Hanga po tayo sa katarantaduan ng mga ito. Hanga po tayo. Pero wag lang tutularan ng ibang mga hanga tayo sa kakapalan ng mga mukha nila. Yan na lang. Anyway, eto mga kababayan, pasadahan din po natin ito. Nako, itong si Mayor Baste, Mayor muna siya ngayon kasi nandun po sa Daheg, you know. Pero actually, he is the mayor nga nakalagay dito no? Sabi po dito, it is about the reconciliation, no, na gustong gawin ni President Bongbong Marcos Jr. Sabi po, sinagot po ni Mayor Baste. Teka lang
Sinagot po ni Mayor Baste, mga kabayan, sabi niya po, gusto niya ng reconciliation pero walang condition. Meaning walang terms, di ba? Kainin niya yung reconciliation niya. Wala yan. He's been lying since he became president. Nako, mukhang natumbok Mukhang natumbok ni Mayor Baste itong si President Bongbong Marcos Jr. What do you think, mga kabayan, mga karibyo natin? Is the president lying since he became the president? Or since he became president? Di ba? Nako. Mukhang natumbok. Kasi isipon mo sabi po ng presidente noon sa SONA niya, 5,500 flood control projects ay tapos na. At yung kanyang pagta-travel po, mga kabayan, ang dala daw noon ay investment, no? The return of, kumbaga, return ROI, mga kabayan, return of investment. Kasi yung pag-travel niya, hindi yung basta-basta. Bilyones yata ang nagagastos. So, ibig sabihin, the country, the government is spending, or investing doon po sa kanyang pagta-travel, na umaasa na pagbalik nila dito may dalang investment coming from the other countries. Pero hanggang yung yung pangako lang, di ba? Puro pangako lang ng ibang bansa. Okay? Kaya masasabi talagang yes, he is lying since he became president. O ano pa? Bukod sa 5,500 flood control project at sa investment, ano pa? Yung paglusob sa KOJC compound, di ba? Sabi ng presidente, wala pong dalang mga armas ang mga pumasok na pulis. Pero ano yung nakita sa mga video? Is the president not watching the news? No. Di ba? Ano pa? Meron pa po. Yung marami pa po Hindi ko sa sobrang dami, hindi ko na maalala. Joke lang, mga kabayan. Pero meron pa. May naalala ko Teka lang nandito na, pero hindi pa, ayaw lumabas. Ano ba to? Pag naalala ko, mga kabayan, banggitin ko mamaya. Okay? Pero, eto, patuloy muna tayo dito. Eto daw, bigyan rin po natin ng komento to, mga kabayan. No? Itong yung si Isguera, no? Christian Isguera. Sabi niya po, mga senador harapang ginagago ang mga Pinoy. Sabi niya po dito, sabi po dito sa balita, hindi na napigilan ng Fact First podcast host na si Christian Isguera, no? Na isang veteranong mamamahayag na ibuhos ang kanyang galit sa ilang senador na pilit di umanong binabangketa ang impeachment process laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay matapos masaksihan ni Isguera ang talakayan ng mga senador tungkol sa impeachment na pagbabalik ng sesyon ng 19th Congress nitong Lunes, June 2. Ang araw kung kailan sisimulan ang impeachment process, subalit ipinagpaliban. Ito lang ang masasabi ko sa iyo, Isguera, no? Tayo, parehas lang naman tayo, nagbibigay ng opinion, nagbibigay ng komento, pero isa lang ang masasabi ko dito sa kanyang pahayag, mga kababayan. Masyado po siyang nasasaktan, no? Based on what his statement, no? Masyado pong nasasaktan itong si Isguera dahil hindi matutuloy yung impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. And we understand, no, kung bakit nasasaktan ka, no? Kasi kung kami man din na mga supporters ng mga Duterte, kapag natuloy po itong impeachment na ito, medyo masasaktan din kami, no? Kaya inirerespeto ko, no, bilang isang vlogger, mga kabayan, itong nararamdaman ngayon ni Isguera. Kasi nandun po ang kanyang allegiance, no? Nandun po sa kabilang kampo. That is why nasasaktan po si Isguera
dito sa mga nangyayari ngayon. Kasi na-turn po yung table no? Kung nung mga panahong wala pang numero ang Duterte block diyan sa Senado, talagang kinakabahan din po tayo, di ba? At nasasaktan tayo kasi there is really a 70% noon na pwedeng matanggal or ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Pero dahil nga na-turn ang table at sila naman ngayon itong medyo nahihirapan tanggapin ang mga pangyayari, that's why itong si Esguerra nakapagsalita ng ganito. Oh, Brad, walang personalan. Komento-komento lang, Wag mong anuhin, wag mong sabihin ginagago ang mga Pinoy. Because kayo lang nakakaramdam niyan. Kami, hindi po kami ginagago. Natutuwa po kami sa mga nangyayari ngayon, di ba? Wag mong lalahatin. Pinoy din kami. Hindi lang ikaw ang Pilipino. Diyan po ang magiging sasabi ko dito kay Esguerra. So ito pa mga kabayan, pasadahan din po natin ito. Sino kaya sa dalawang ito ang nagsasabi ng totoo? Sabi po kasi ni Tolentino, we cannot conclude the trial before June 30, 2025. We must recognize this impeachment case functionally dismissed by constitutional operation. Tapos, sabi niya pa po, and no action can be taken by the 28th Congress on the matter for lack of constitutional authority. Kahit anong pilit, hindi maitawid, lalo kung lalabag sa saligang batas. So yan po ang sabi ni Tolentino. He's a lawyer. And this one is another lawyer, mga kababayan na senador. Sabi po dito ni Coco Pimentel, outgoing, parehas outgoing ito sabi po dito, there is no provision in the 1987 Constitution or in the Senate Rule 2 of procedure on impeachment trials that expressly prohibited this. On the contrary, the Senate Rules of Impeachment support the position that the impeachment trial shall continue until the final judgment, even if it is necessary to continue in the next Congress. Nalilito po ang nakakalito po kasi para silang senador, parehas po silang mga lawyers. Which is which? Sino po ang paniniwalaan natin? Well, anyway, antayin na lang po natin kung ano talaga ang mangyayari and let the Senate decide. No? Pero sabi nga ng iba at karamihan sa kanila, naniniwala na hindi na po matutuloy ang impeachment na ito. Di ba? Ano po ang inyong opinion dyan mga kababayan? Nililito ba tayo? Or nililito lang tayo? Nako po. Eto mga kababayan, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Nako, mabibigla ka dito. Dismiss na sa korte lahat. Umatras na. ICC nagwala sa di mapigilang kumilos na. Yan mga kababayan, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Ito ang balitang dapat malaman ng taong bayan. Balitang viral ngayon sa mundo ng social media. Kahit anong pilit niyong gawa ng mga kontrobersyal na issue, ang mga Duterte at gawa ng di umano'y mga samot-saring kasinungalingan, lalong-lalo na ang Vice President na si Sara Duterte, at pilit niyong pagtakpan ang nasa likod ng panggigipit sa former President na di umano'y sa pilitang pag-aresto para dalhin sa The Hague sa The Netherlands at isuko sa dayuhang hukuman na kasalukuyang ngayong nasa ICC Detention Center ay sadyang hindi niyo talaga mapipigilang. Lalabas talaga ang buong katotohanan matapos ang pananahimik ng President pro tempore of the Senate of the President na si Senator Jinggoy Estrada ay hindi na nakapagpigil, binasag na ang katahimikan at nagsalita na tila tahasang sinampalang katotohanan ang kasalukuyang gobyerno ni Marcos Jr. at tila pinalamon ng kahihiyan at katotohanan ang bagong promoted PNP chief na si General Nicolas Torre III. Totoo kaya ito mga kapanig? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel,
channel ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong video na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig, matapos ang di umano'y hindi mapaliwanag na pag-promote ng kasalukuyang gobyerno ni Marcos Jr. at isa sa di umano'y nangunguna sa paggigipit sa mga Duterte, lalong-lalo na sa Vice President na si Sara Duterte at ang sapilitang pag-aresto sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte para dalhin sa The Hague, Netherlands at para mahatulan sa dayuhang hukuman o ICC. President pro tempore ng Senado na si Senator Jinggoy Estrada matapang na naglabas ng mga maanghang na pahayag na tila sumampal ng kahiyan at katotohanan sa new promoted PNP chief na ngayon ipinalit na kay General Marbel na si General Nicolas Torre III. Ayon pa sa kumpirmadong balita na inilabas online ng Balitang Nasyonal, NICO, Senator Jinggoy di bet si Torre bilang susunod na PNP chief. Napaka-arroganting chief. Hindi sang-ayon si Senator Jinggoy Estrada sa pagpili kay Criminal Investigation and Detection CIDG Chief Nicolas Torre III bilang susunod na hepe ng Philippine National Police PNP. Sa isang radio interview nitong Sabado, Mayo 31, 2025, diretsahan niyang sinabing arrogante raw si Torre. For me, kung ako ang tatanungin, that's not a good choice. Ngayon lang tayo magkakaroon ng napaka-arroganteng Chief PNP ani Estrada. Nang tanungin naman kung ano ang kanyang expectation sa magiging liderato ni Torre sa kapulisan, sagot ni Estrada, I do not know. That remains to be seen. If he will continue his arrogant ways and governing the police force, I don't know what will happen. So yan mga kabayan, talagang harapan, lantaran pong sinabi na arrogante itong si Torre. Ano po ang inyong opinion dyan mga karibin natin? I-comment nyo na lang po sa baba. Para at least alam po natin mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw ng tao.